Good morning mga kababayan, you are watching Panahon TV. Ngayong umaga, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Magandang umaga Sir Manny. Unang katanungan, so magandang panahon naman po ang nararanasan ng ating bansa these past few days, no? Gusto nating malaman kung ano po ba ang monthly rainfall ngayong Marso. Good morning, Ma'am April at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Tulad po ng katanungan ni Ma'am April, narito po ang magiging forecast rainfall po natin for this month of March. Sa Luzon po, magkakaroon po tayo ng 49.7 normal normal po. Visayas 67.2 normal, Mindanao 73.4% normal. At siyempre po, ang ibig pong sabihin ni Ma'am April ay kung ang atin pong monthly rainfall at average temperature sa Luzon, Visayas at Mindanao, siyempre po yun po ay still parating pa rin po yung ibang mga araw at ito po ay still forecast lamang. At sir, nabanggit mo yung average temperature, no? Ano po ba ang average temperature natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong Marso? Ang magiging panahon forecast rainfall po natin o temperature po dito po sa Mountainous Luzon, lalong-lalo na po sa bandang Baguio, Sierra Madre, Caraballo Mountains, magkakaroon po doon ng slightly cooler than average temperature. Sa Lowland Luzon, magkakaroon po tayo ng near average temperature. Sa Lowland Visayas, makakaroon po tayo ng slightly warmer than average temperature. Sa Lowland Mindanao, magkakaroon po tayo ng near average temperature. Doon po sa mga lugar pong nabanggit, yun po ang mga posibilidad na maging forecast temperature these coming days for the month of March. At sir, dagdag kaalaman naman tayo, no, para sa ating mga kababayan. Sa weather forecast na inalalabas na Pag-asa, parati pong kasama ang temperature at relative humidity. Ano po ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng Channel 4, yung pong temperatura, yung po is a measure of the heat content of the air. Samantalang yung pong relative humidity, yun po ay the ratio of the amount of water vapor at a specific temperature to the maximum amount that the air could hold at that temperature. It is expressed as a percentage. So ayan mga kababayan, ang pinagkaiba po, no, ng temperature at ng relative humidity. Samantala bilang gabay naman ang ating mga kababayan, Sir Manny, meron po ba tayong inaasahang bagyo sa ating area of responsibility within 3 days? At ano po ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw? Para po sa kaalaman ng viewers ng Telebisyon ng Bayan, wala po tayong nakikita na anumang sama ng panahon within the Philippine Area of Responsibility. Ang masasabi ko po lamang, medyo lumaki po yung high pressure area sa mainland China, nag-increase po yung atmospheric pressure, and then muli pong lumakas yung ating northeast monsoon. At dahil nga po dito, yung pong extreme northern Luzon, yung pong Batanes Group of Islands, Calayan Group of Islands, at Babuyan Group of Islands ay makararanas po ng medyo maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan caused by the northeast monsoon nga po. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi po ng bansang Pilipinas ay magkakaroon po ng maaliwalas na kalangitan hanggang sa kung minsan ay bahagyang maulap ang papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog lalo na po sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. So ayan mga kababayan, si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza na naghatid sa atin ng latest sa ating panahon. At dyan na po nagtatapos ang ating programa. Pero bago ang lahat, isang pagbati muna sa aming audioman, ang nag-iisa Nathaniel Malot ng happy birthday at manilibre siya mamaya.
So yan mga kababayan, samahan nyo kami muli bukas, alas 5 ng umaga para sa nangunguna at nag-iisang all-weather program sa bansa, ang Panahon TV. Ako po ang inyong weather girl April Enario at ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Magandang umaga sa inyong lahat at ingat Pilipinas! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.